Matapos mamatay ang kanyang mga magulang, si Isla, isang inosenteng dalaga, ay ginawang katulong ng sarili niyang tiyahin. Sa araw-araw na pangaapi at gutom, pinili niyang tumakas kahit walang patutunguhan. Sa gitna ng kawalan, nawalan siya ng malay sa kalsada. Isang misteryosong lalaki ang tumulong sa kanya at dinala siya sa mansyon nito. Ngunit sa loob ng marangyang tahanan, hindi napigilan ng lalaki ang sarili at inangkin siya. Laking gulat ni Isla nang matuklasang ang lalaking yon ay hindi lang basta mayaman, kundi ang mismong presidente ng bansa. Ngayon, tangan ang lihim, ang anak sa sinapupunan at ang bagong lakas mula sa kapangyarihang hawak ng presidente, babalik si Isla sa impyernong kinalakhan. Hindi bilang katulong, kundi bilang babaeng magbabawi at maghihigante. Isla! Asan ka na namang babae ka? Mula sa matigas na papag na kinahihigaan ay nagising si Isla nang marinig ang malakas at galit na boses ng tiyahin. Kahit inaantok at nananakit ang buong katawan, bunsod ng maghapong paglalaba at paglilinis ng bahay, ay napilitan pa rin siyang bumangon. Kung hindi siya babangon, ay siguradong madadagdagan na naman ang sakit ng kanyang katawan. Sa salas ay naabutan niya ang may edad na babae, kasama ang bunso nitong anak na piliyang nakangisi sa kanya. Tita, bakit po? Tanong niyang kinakabahan. Nanlilisik na naman kasi ang mata nito habang hawak ang puting damit. Sa kanyang paningin ay nagmuka itong bruha na handa na naman siyang saktan. Ganun niya kung i-describe ang tiyahin. Hindi sa masama ang kanyang ugali. Sadyang masama lang talaga ang turing nito sa kanya, kaya ganun na lang kung i-describe niya ito. Ikaw na babae ka! Ang sabi ko labhan mo ang mga damit, hindi dumihan! Tingnan mo ang ginawa mo! Panay kupas pa! Alam mo ba kung magkano ang bili ko dito? Galit na lumapit ito sa kanya, pagkatapos ay ibinato sa kanya ang hawak na damit. Hindi pa ito nakontento, dahil mahigpit pang hinila ang kanyang buhok. Aray tita, nasasaktan po ako. Mangiyak-ngiyak na pilit niyang binabawi ang buhok mula sa malabakal na kamay nito. Wala ka talagang silbi na bubita ka? Palamunin ka na nga lang, hindi ka pa maaasahan. Sigaw nito sa kanyang muka at pagkatapos ay malakas siyang itinulak sa sahig. Napangiwi siya nang maramdaman ang pagtama ng likod sa paa ng matigas na kahoy na upuan. Hindi ko po alam ang sinasabi mo tita. Sinigurado ko pong malinis at walang kupas sa mga damit ng isampay ko kanina. Iyak na pagtatanggol niya sa sarili. Anong sinigurado? Magsisinungaling ka pa. Singit ng kanyang pinsan na mataray na nakatingin sa kanya. Nakita ko siya kanina, mami. Ang bilis niya lang na natapos maglaba at pagkatapos ay nagpunta na agad sa kwarto niya para matulog. Ako pa nga naglinis ng buong bahay eh. Mariin siyang napailing. Ito naman ang magaling niyang pinsan. Nagsisinungaling na naman para lalo siyang masaktan ng tiyahin. Hindi niya nga alam kung ano bang nagawa niya dito para pag-initan siya. Sa narinig ay lalong nanlisik ang mga mata ng kanyang tiyahin. Todo iling naman siya. Hindi po yun totoo tita. Inayos ko po ang laba at ako rin po ang naglinis ng buong bahay. Wika niya kahit alam naman niyang hindi siya paniniwalaan ito. Pero yun naman talaga ang totoo. Pagkatapos maglaba ay naglinis kaagad siya. Hindi na nga siya nakakain ng tanghalian dahil inubusan siya ng mga pinsan. At anong gusto mong palabasin? Na sinungaling ang anak ko? Walang hiya ka talagang bata ka? Muli siyang nilapitan ng tiyahin pagkuway 2 beses na sinampal. Hindi pa ito nakontento dahil sinabunutan din siya. Dahil wala ka namang silbi ngayong araw, hindi ka kakain ng hapunan. Wika nito bago umalis. Naiwan naman siyang nangihina at awang-awa sa sarili. Ang pinsan naman niya ay tuwang-tuwa na pumapalakpak pa. Shit, ang galing ko talagang umarte. But anyway, dapat lang yun sa'yo. Pumantay ito sa kanya. Pagkuway, nangiinsulto siyang tiningnan. Pasalamat ka pa nga, mabait pa si na mami. Dahil kung ako lang ang masusunod, matagal na kitang pinalayas dito para mawala naman ang basura dito sa bahay. Tinuktukan pa siya nito sa noo
bago pa kembot-kembot na pumasok sa kusina. Nang ganap ng mapag-isa ay tuluyan na siyang napahagulhol ng iyak. Hindi niya alam kung bakit nangyayari sa kanya ang mga ganitong bagay. Minsan, napapatanong na siya sa Diyos kung deserve niya ba ang mga to dahil wala siyang nakikitang dahilan para danasin lahat ng hirap na ito. 7 taon pa lang siya nang maulila sa mga magulang. Parehong namatay sa aksidente ang mga ito. At siya, bilang bata at nag-iisang anak, ay hindi malaman ang gagawin. Wala sa pamilya ng kanyang ama ang gustong kumupkup sa kanya, kaya napunta siya sa nag-iisang kapatid ng kanyang ina. At yun nga ay ang tita Riza niya. Noong una ay mabait naman ito sa kanya. May 3 itong anak na kahit palagi siyang inaaway ay hindi siya pinapansin dahil pinagtatanggol naman siya noon ng kanyang tita. Pero wala ngang permanente sa mundo. Dahil ilang araw lang ang lumipas ay naging mainiti na rin ang ulo ng kanyang tita sa kanya. Palagi itong galit at nakasigaw hanggang sa umabot na sa punto na pinagbubuhatan na siya ng kamay. Hindi na rin siya nito pinag-aral at ginawa na lamang katulong sa bahay. Sa mura niyang edad ay masasabi niyang marami ng hirap ang dinanas niya. Natuto siyang gumawa ng gawaing bahay at kumain ng 1 beses sa isang araw. Tila punching bag na rin ang katawan niya dahil araw-araw siyang nakakatikim ng bugbog mula sa tiyahin at mga pinsan. May mga araw na binalak niyang tumakas pero hindi niya magawa dahil unang-una, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hindi niya alam ang pasikot-sikot sa kanilang lugar. Wala siyang pera at higit sa lahat ay nalaman din niya na ang bahay at lupa na naipundar ng kanyang magulang ay naibenta na pala ng magaling niyang tiyahin. Kaya kahit hirap na siya, ay hindi pa rin niya magawang umalis sa impyernong bahay na yon. Pero hindi siya nauubusan ng pag-asa na balang araw ay makakaalis din siya doon. Lagpas hating gabi na nang maalimpungatan si Isla nang makaramdam ng paghapdi ng sikmura. Ngayon niya lang naalala na maghapon nga palang walang laman ang tiyan niya, kundi tubig. At kung hindi pa siya kakain ngayon, ay baka tuluyan ng bumigay ang katawan niya. Kahit nahihirapan, gawa ng bubog na inabot sa kanyang tiyahin, ay pinilit niyang tumayo at lumabas sa bodega kung saan siya natutulog kasama ang mga lumang gamit. Madilim at tahimik na ang paligid. Nagtungo siya sa kusina at tahimik ang galaw na kumuha siya ng itlog sa ref para lutuin. May natira pang bahaw, pwede niya siguro iyong kainin. Bahala na bukas kung pagagalitan man siya. Sanay na rin naman siya sa bugbog at mga salita ng mga ito. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay malamnan ang sikmura. Pagkaluto ng itlog ay mabilis ang galaw na sinimulan niyang kumain, pero may kasama pa ring pag-iingat dahil baka may magising. Pero nakakadalawang subo pa lamang siya ng pagkain nang pumasok sa kusina ang Kuya Errol niya, ang panganay na anak ng kanyang tiyahin. Ngumisi kaagad ito pagkakita sa kanya. Siya naman ay kinilabutan at kinakabahang napatayo. "Tingnan mo nga naman, gising pa pala ang sexy kong pinsan. Ano, nagutom ka ba?" Halos magtaasan ng balahibo sa kanyang katawan nang makita niya kung paano siya nito haguri ng tingin. Nagtagal pa iyon sa kanyang dibdib. Kaagad niyang niyakap ang sarili. Wala siyang bra, kaya sigurado siyang halatang halata ang kanyang dibdib dahil nakalimutan niyang magdoble ng damit. Masyado kasing mainit sa bodega. Kung ang bunsong anak ng tita niya ay demonyita at mapanakit, itong panganay naman ay demonyito at nuknukan ng pagkamaniak. Kahit alam naman itong magpinsan sila, ay palagi pa rin siyang pinagnanasaan. Ilang beses na siya nitong binalak gawa ng masama, pero syempre, hindi niya yun hinahayaang mangyari. Dahil gumagawa agad siya ng paraan. Mas gugustuhin pa niyang mabugbog kaysa mahawakan nito ang katawan niya. Alam ko na, hindi ka nga pala pinakain maghapon. Kawawa naman ang pinsan ko. Pero alam mo, pwede naman kitang bigyan ng pera eh. Basta pagbigyan mo rin ako." Halos masuka siya sa narinig. Mahigpit niyang naitikom ang mga kamay. Ganito ba talaga ang pamilya ng kanyang tiyahin? Panay mga demonyo ang ugali? "Matutulog na po ako." Aniya, nawalan na rin naman siya ng ganang kumain. Wala na rin siyang pakialam kung bukas ay madatnan ng kanyang tiyahin ng pagkain sa lamesa. Basta makalayo lang siya sa lalaking to. Akmang lalagpasan niya ito nang hawakan siya nito sa braso. "Mamaya, nag-uusap pa tayo eh." "Bitawan mo ako!"
Sinadya niyang lakasan ang boses para magising ang mga natutulog. Tulad ng sinabi niya, mas gusto niya pang mabugbog kesa mabastos. "Huwag kang maingay, baka marinig ka ni na mami. Ikaw din." Matalim niya itong tiningnan. "Mas gugustuhin ko pang mabugbog kesa magawa mo ang gusto mo sa akin." Singhal niya dito at walang pasabing sinipa ito sa tuhod. "Aray!" Malakas itong napahiyaw sa sakit at nabitawan siya. Kinuha niya ang pagkakataon na iyon para makatakbo. Pero hindi pa man siya nakakalayo ay muli siya nitong nahuli sa braso. "Saan ka pupunta?" Mabalasik ang mukha nito nang tumayo at higitin siya. "Huwag ka nang magmatigas. Ibigay mo na lang ang gusto ko para hindi ka masaktan." Umiwas siya nang akmang hahalikan siya, kaya ang mukha nito ay sa leeg niya tumama. Kinilabutan siya nang maramdaman ang init ng hininga nito sa leeg niya. "Bitawan mo ako! Hayop ka! Tulong!" Mas nilakasan niya ang boses. Kahit nangihina ang katawan ay nanlaban. Ginawa niya ang lahat para makagawa ng ingay. "Ang bango mo! Bakit kasi naging pinsan pa kita? Pero okay lang. Titikman lang naman kita. Matagal na ako nanggigigil sa'yo." "Hayop ka!" Pinagsusuntok niya ito nang paghahalikan nito ang leeg niya. Nang maabot niya ang plato, ay hinigit niya iyon at sinadyang ilaglag. Nabasag iyon at gumawa ng malakas na ingay. Kasunod nun ang pagliwanag ng kusina at pagsulpot ng kanyang tita. "Anong nangyayari dito?" Gulat na gulat ito na makita sila. Kaagad siyang tinulak ni Errol, habang siya naman ay mangiyak-ngiyak dahil sa tuwa. Ang akala niya ay magtatagumpay na ang lalaki sa planong gawin sa kanya. "Inaakit ako ng babaeng yan, mami. Hindi na nahiya." Halos manlaki ang mga mata ni Isla sa narinig. Dinuro pa siya ng lalaki na mabilis na nakalapit sa kanyang tiyahin. Hindi totoo yan. Tinangka mo kong gahasain." Sigaw niya. "Bastos ka? Hayop ka?" Hysterikal na sigaw niya na kulang na lang ay sugurin ang lalaki. Ang kapal na mukha nitong isisi sa kanya ang kabastusan nito. "Hoy bubita, huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ng anak ko." Hindi makapaniwalang tiningnan niya ang tiyahin nang ipagtanggol pa nito si Errol. "Tita, nagsasabi po ako ng totoo. Bastos yang anak." Hindi na naituloy ni Isla ang sasabihin nang malakas na dumapos sa kanyang pisngi ang palad nito. Sa lakas noon ay halos mahilo at matumba siya. Pero tinatagan niya ang loob. Matapa niyang sinalubong ang nalilisik nitong mga mata. Hindi niya maintindihan kung bakit sa kanya pa ito nagagalit. Pero nang maalalang pamilya nga pala ito ng mga demonyo, ay gusto niyang matawa ng pagak. "Kaya po namimihasa ang mga anak ninyo dahil sa halip na pagsabihan niyo po ay kinukonsinti niyo palalo." "Anong sinabing?" Nagigigil na hinawakan siya nito ng mariin sa baba. "Wala kang karapatang sabihin sa akin yan. Palamunin lang kita dito. Wala kang utang na loob matapos kitang kupkupin." Lagapak siya sa sahig nang sampalin na naman siya ng ginang. Hindi pa ito nakontento. Pinagsasabunutan pa siya habang paulit-ulit na sinasampal. Lahat ng yon ay tinanggap niya na lang dahil wala rin naman siyang lakas para ipagtanggol pa ang sarili. Pero ipinapangako niyang iyon na ang huling masasaktan siya ng mga ito. Dahil kahit mahirap ay tataka siya. Hindi niya hahayaang masayang lang ang buhay niya sa pananakit ng mga ito. "Mami, tama na po. Hayaan na po natin yan. Baka hinahangin na ang utak dahil sa gutom." Awat ng binatang kanina pa nanunood lang sa kanila at ngayon lang nakaisip na awatin ng ina. "Walang hiyayang babaeng yan? Walang utang na loob?" Ayaw pa siyang tantanan ng ginang. Mabuti na lamang at malakas ang binata. Nagawa nitong alalayan palabas sa kusina ang ginang na patuloy pa rin sa pagsasalita ng masakit. Si Isla naman kahit nahihilo at masakit ang buong katawan ay pinilit na makapunta sa kanyang silid. Ngayong gabi rin ay nagpasya na siyang lisanin ang bahay na iyon. Kaagad niyang ipinaglalagay sa plastik ang maayos na damit. Wala siyang kapera-pera dahil never naman siyang nakahawak noon. Ang tanging dala niya lang ay mga damit at ang lakas ng loob. Wala siyang jacket kaya doble ang suot niyang damit pero hindi pa rin iyon sapat para hindi siya lamigin. Kahit nangangatal sa lamig, ay pinilit niyang lisanin ang bahay at nagsimulang maglakad sa lugar na hindi niya alam kung saan patungo.
Hindi siya nakakalabas sa kanilang barangay. Kung lalabas man siya ay para lang bumili. Kaya kahit matagal na siyang naninirahan sa kanyang tiyahin, ay hindi pa rin siya pamilyar sa lugar na kanyang dinadaanan. Sikat na ang araw, malayo-layo na rin ang nalalakad ni Isla. Pero kahit isang bahay ay wala pa rin siyang nakikita para sana hingian ng tulong o kahit mainuman lang. Kanina pa siya naglalakad. Pagod, gutom at uhaw na rin siya. Idagdag pa ang sakit ng katawan, sanhi ng pambubugbog ng kanyang tiyahin. Gusto nang sumuko ng katawan niya, pero naniniwala siyang kaunting lakad pa ay may magandang resulta rin ang paglayas niya sa bahay ng kanyang tiyahin. Pero hindi pala ganon kadali ang lahat, dahil kahit tatagan pa niya ang loob ay talagang nanghihina na ang kanyang katawan. Kaya kahit pilit niyang imulat ang mga mata at ilakad ang mga paa, ay hindi na niya napigilan ang kusang pagbigay ng kanyang katawan. Hindi niya na napigilan ang tuluyang paghina at ang tuluyang pagbigay ng kanyang katawan. Sa gitna ng kalsada, saksi ang tirik na araw sa pagtumba ng katawan ni Isla. Tuluyan na ngang hindi kinaya ng kanyang katawan. Tuluyan na siyang nawala ng malay. Sa kabilang banda, tahimik ang paligid at ang maririnig lamang ay ang mabilis na pag-andar ng sasakyan. Sa loob nun ay matatagpuan si Randall. Kasama niya ang isang driver at 2 bodyguard. Sa likod ng sasakyan niya ay nakasunod pa ang 2 sasakyan, sakay din ng iba pa niyang mga bantay. Gusto ko muna magpahinga sa mansyon, kahit isang araw lang. Wika ni Randall sa kausap sa cellphone. Seryoso ang kanyang muka habang nakamasid sa labas ng bintana. Nang biglang huminto ang kotse, kunot noong tiningnan niya ang driver. Sir, may nakahandusay po sa gitna ng kalsada. Ng driver na bababatid ang pag-aalala sa muka. Malayo ang kotse nila sa taong nakahiga sa kalsada, kaya alam niyang hindi sila ang nakasagasa doon o kung nasagasaan nga ba ang taong iyon. Kaagad na in-off ni Randall ang cellphone at walang imik na bumaba siya ng kotse. Tinangka pa siyang pigilan ng mga bantay niya, pero wala na ring nagawa nang ganap na siyang makalabas ng kotse. Sumunod na lamang ang mga ito sa binata. Nang lapitan ni Randall ang taong nakahandusay, ay nakumpirma niyang babae iyon, maputla at mapayat na babae. May kung anong pumitik sa dibdib niya pagkakita pa lamang sa mukha ng walang malay na babae. Hindi ito mukhang na aksidente. Tila hinamatay lang ito dahil sa sobrang init. Sir, kami na lang po ang lalapit. Walang emosyon na tininan niya ang driver, kaya natatakot na nagbaba ito ng tingin. Get her, she needs help. Aniya, bago tumalikod at bumalik sa sasakyan. Binuhat naman ng isa sa mga bantay ang babae at inilagay iyon sa tabi ni Randall. Sir President, saan po tayo? Sa mansyon. Tugon niya na hindi na magawang ialis ang tingin sa babae. Hindi niya maintindihan kung bakit tila gusto niyang parusahan ang kung sino mang nanakit dito. May mga pasa kasi ang dalaga at baka sa mukha nito ang matinding paghihirap. Hindi niya natuloy na malayan ang sariling hinahaplos na pala ang mukha nito. Ang mga kasama naman niya sa loob ng kotse ay tahimik na nagkatinginan na lamang, pero sa loob nila ay kailangan nilang manmanan ang babae dahil baka may dala itong masamang balak sa president. Mabango, malawak at malinis na silid ang bumungad kay Isla nang imulat niya ang kanyang mga mata. Nang subukan niyang bumangon, ay kaagad niyang naramdaman ang pananakit ng katawan, lalo na ang sikmura. Tuyong-tuyo din ang kanyang lalamunan dahil sa matinding uhaw. Pero kahit ganon, ay nagawa pa rin niyang humanga sa kanyang mga nakikita. Malambot ang kamang kanyang kinahihigaan, marami ding gamit sa loob. Hindi man siya magtanong, ay alam niyang mayaman ang may-ari ng lugar na iyon. I'm glad you're awake. Bumaling ang tingin niya sa lalaking nakasuot ng doctor uniform. Sa tansya niya ay nasa edad 30 lamang ito. Mukha itong mabait kaya hindi siya gaanong natakot. Nasan po ako? Pinilit niya uling bumangon at nagtagumpay naman siya. Walang ibang nasa silid kundi sila lamang dalawa. Kung ganon, ay ito ang nakakita sa kanya nang mawalan siya ng malay. Ang swerte naman pala niya, isang doktor ang tumulong sa kanya at mukhang mabait. Sana nga, pagod na siyang makatikim ng sakit sa katawan. Nasa bahay ka ng kaibigan ko. Anyway, I'm Dr. Smith. Huwag kang mag-alala, walang mananakit sa'yo dito.
Tugon nito na tila ay nabasa ang nasa isip niya. Muli pa sana siyang iimik nang bumukas ang pinto at iluwa ang matandang babae. Nakabihis ito ng maid uniform at may dalang tray ng pagkain at tubig. Nang maamoy ang pagkain ay muling humapdi ang tiyan niya. Nasapo niya tuloy iyon habang nakasunod ang tingin sa tray na inilapag sa bedside table, malapit sa kanya. Ngumiti naman ang doktor nang makita ang reaksyon niya. Sige na, kumain ka na muna at uminom ng tubig. Pagkatapos ay uminom ka ng gamot na ibibigay ko sa iyo mamaya. Kailangan mo yan para mabawi mo ang lakas mo. Salamat po. Hindi na siya nahiya pang lapitan ang pagkain. Gamit ang nangangatal na kamay ay sinimulan niyang kumain. Mabilis ang bawat galaw niya na para bang may aagaw sa kanya ng kanyang kinakain. Bigla rin kasi niyang naalala ang tiyahin. Sa tuwing kakain kasi siya ay palagi siyang nakakarinig ng salita. Kaya minsan hindi niya malaman kung sa pagkain ba siya nabusog o sa sermon nito. Naiiyak tuloy siya ngayon dahil ito ang unang beses na kakain siyang walang nangmamata sa kanya at lalong wala siyang naririnig na masakit na salita. Pagkatapos kumain ay nainom na rin siya ng gamot, saka palang umayos ang kanyang pakiramdam. Nawala na rin ang pananakit ng kanyang katawan. Noon niya lang din napansin na iba na ang suot niyang damit. Are you okay now? Tanong ng doktor na muli siyang balikan sa silid. Kanina kasi habang kumakain siya ay nagpaalam ito para siguro hindi siya mailang. Ngayon lang ito muling bumalik at nakangiti na naman. Pasensya na po, hindi po ako nakakaintindi ng English. Pero maayos na po ang pakiramdam ko. Salamat po sa pagtulong sa akin at pagdala dito. Bahagya naman itong natawa. Ginamot lang kita pero hindi talaga ako ang tumulong at nagdala sa iyo dito. Napakunot ang noo niya sa narinig. Pagkuway, nahihiyang nagbaba ng tingin. Hindi po ba kayo? Sorry po, akala ko kasi. Pero kung okay ka na, aalis na ako. Sabihin mo lang kay Randall kapag may sumakit uli sa iyo. Pupuntahan uli kita. By the way, si Randall yung kaibigan ko ang dapat mong pasalamatan. Mamaya rin ay pupuntahan ka niya dito. Sige po, salamat pa rin po sa inyo. Nang makaalis ang doktor ay muli siyang nagmasid sa paligid. Totoong nakatulong sa pagginhawa ng pakiramdam niya ang mabango at tahimik na paligid. Malayo sa tiyahin niya at mga pinsan. Malayo sa mga mananakit sa kanya. Mapait siyang napangiti. Sa buong buhay niya, ay ngayon lang uli siya nakaramdam ng kaginhawaan na akala niya noon hindi niya na mararanasan pa. Sana ay makita at makilala niya na si Randall para makapagpasalamat siya at kahit nakakahiya ay makikiusap siya dito na kung pwede ay doon na lang siya. Kasambahay kahit walang katulong, basta may tirahan at pagkain lang siya ay ayos na sa kanya. Nagtungo siya sa bintana. Sliding window iyon pero hindi niya alam kung paano bubuksan. Pero dahil gawa sa bubog ay kitang-kita niya ang kapaligiran sa labas. Napupuno ng punong kahoy ang labas pero malinis, alaga sa linis. May mga ilang paru-paro at ibon na nagliliparan din kaya naaaliw na siyang pagmasdan ng labas. Hindi na niya namalayan na kanina pa pala bumukas ang pinto at pumasok si Randall. Ang binatang kaagad na natigilan sa kanyang pwesto nang makita si Isla na nakangiti. Bakas ang kainosentihan sa muka habang nagmamasid sa labas. Ang suot nitong damit na pinasadya niyang pabilhin sa mga tauhan ay bumagay dito. Ang kaninang maputla nitong muka, ngayon ay maaliwalas na. Mapula na rin ang mga labi. Wala sa sariling napalunok siya. Ang mga labi kasing iyon ay tila nangaanyaya sa kanya na kanyang tikman. Lumingon sa may pintuan si Isla nang maramdamang tila may nagmamasid sa kanya. At hindi nga siya nagkamali. Sa likod ng nakasarang pinto ay nakatayo ang binata. Nakapamulsa ito. Guwapo ang seryosong mukhang nakatitig sa kanya at matikas ang pagkakatayo. Hello po, kanina pa po kayo dyan? Kayo po ba si Sir Randall, yung tinutukoy ni Doc kanina? Tanong niya kahit naiilang sa mga titig nito. Sa tansya niya ay nasa 30 din ang edad nito. Hindi nalalayo sa edad niyang 25. 25 na siya pero hindi pa rin siya marunong makaintindi ng English. Grade 1 lang kasi ang kanyang natapos. Mahina rin siyang magbasa. What is your name? Sa halip ay tanong nito. Naglakad ito at parang haring naupo sa sofa.
Siya naman ay hindi malaman kung uupo ba o mananatili sa pwesto. Masyadong intimidating ang dating ng lalaki. Nakakailang kumilos sa harapan nito. Ako po si Isla Evangelista. Kayo po ba si Sir Randall? Bahagya naman itong tumango pero nakatitig pa rin sa kanya. Hindi nga niya sigurado pero may nasisilip siyang pagkaaliw sa mga mata nitong nakatutok sa kanya na tila ay pinag-aaralan ang bawat parte ng kanyang muka. Kung ganoon, kayo po ang tumulong sa akin? Maraming salamat po. Alam ko pong kulang ang pasasalamat kaya hayaan niyo po akong pagsilbihan kayo. Masipag po ako at mapagkakatiwalaan. Ani ang nagpakitang gilas. Asan ang pamilya mo? Bakit nakahandusay ka sa kalsada na makita ka namin? Kita ni Randall na natigilan ang dalaga sa kanyang tanong at hindi na para magtaka pa siya dahil alam niya na ang background nito. Kanina habang walang malay ang dalaga ay pinaimbestigahan niya ito at nalaman niyang nakikitira lang ito sa malupit na tiyahin. Mahabang kwento po, pero maaari po bang makiusap? Baka po pwedeng dito na lang ako. Marunong po ako sa gawaing bahay. Magaling din po ako magluto kahit wala pong bayad. Basta may titirahan at pagkain lang po ayos na sa akin. Then you're hired. Putol nito sa kanya. Ano po? English kaya hindi niya naiintindihan. Sabi ko, tanggap ka na. Maaari kang tumuloy dito hanggat gusto mo. Maaari kang tumulong sa gawaing bahay. Pero tulong lang. Dahil mayroon akong personal maid dito. Tumayo na ito at naglakad patungong pinto. Siya naman ay napanganga sa gulat. Yun na yun? Hindi man lang ito magdududa sa pagkatao niya? Talaga po ba? Hinabol niya ito ng tingin. Yes, pero sa ngayon, magpahinga ka na muna. Bukas ka na lumabas ng iyong silid. Magpalakas ka. Ayaw ko nang sakitin sa pamamahay ko. Kahit masungit ang pagkakasabi ng binata ay hindi pa rin mapigilang mapangiti ni Isla. Sa sobrang tuwa niya nga ay hindi na niya napigilan ang sariling suguron ito ng yakap. Salamat po sir, maraming salamat. Aniya habang mahigpit na nakayakap sa bewang ng binata. Ang binata naman ay biglang nanigas sa kinatatayuan, hindi malaman ang gagawin at ang dibdib ay mabilis ang kabog. Ngayong magkadikit ang katawan nila ay ramdam na ramdam niya ang init ng katawan nito, lalo na ang malambot nitong dibdib sa kanyang bewang. Bigla tuloy ay may nagising na bahagi ng kanyang katawan at kung hindi pa niya ito ilalayo sa kanya ay baka hindi na niya mapigilan ang sarili, lalo na malakas ang dating sa kanya ng dalaga. Saka palang nahimasmasan si Isla. Pasensya na po, masaya lang po talaga ako. Todo ang pagtungo niya. Wala namang narinig si Isla mula sa binata hanggang sa makalabas ito ng silid. Naiwan siyang bagamat nahihiya sa ginawa ay masayang masaya naman. Dahil sa wakas may matitigilan na siya at hindi na siya masasaktan pa ng tiyahin. Nang maalala ang tiyahin at mga pinsan ay muling namuo ang galit sa kanyang dibdib, lalo na sa muntikang paghahasa sa kanya ni Errol. Ikiniyom niya ang mga kamay. Kasabay ng pagsumpang, babalikan niya ang mga ito para paghigantihan, oras na makapag-ipon siya ng lakas. Naging maayos at tahimik ang buhay ni Isla sa loob ng mansyon. Mababait ang mga taong nakakasama niya roon kahit na panay mga lalaki ang mga yon. At kahit malalaki ang katawan ay hindi naman siya natatakot. Feeling niya nga ay sobrang safe niya. Mababait naman kasi talaga ang mga ito. Kahit nabihira lang pansinin at ngitian siya. Kasama din niya doon ang matandang katulong na kung ituring siya ay parang anak na. Si Randall naman ay bihira niya lamang na makita sa mansyon. Palagi kasi itong wala. Minsan tuloy ay gusto niyang magtanong sa matandang katulong kung ano bang trabaho ng binata at bakit bibihira itong umuwi ng mansyon. Pero pinipigilan niya ang sarili. Ayaw niyang magtanong muna at baka isipin nito ay masyado siyang matanong. Katulad din ng ipinangako niya sa binata, tumutulong siya sa gawaing bahay. Hindi nga lang siya ganoon hirap dahil wala namang masyadong ginagawa. Hindi rin nagpapalaban ng mga damit si Randall. Ayon kay Nanay Lagring ay may sarili daw itong labandera. Sa mahigit 1 linggo niyang pananatili sa mansyon ay masasabi niyang nakabawi-bawi na rin siya ng lakas. Dahil sagana rin sa pagkain kaya nagkalaman na ang dati niyang payat na katawan. At ipinagpapasalamat niya ang lahat ng yon sa binatang hindi nag-alinlangan na kupkupin siya. Iha, matutulog ka na ba? Isang gabi iyon, malakas ang ulan at hangin sa labas.
Kasalukuyang nagliligpit sa kusina si Isla nang tawagin siya ng matanda. Nakangiti niya itong nilingon. Hindi pa naman po. Bakit po? May iuutos po ba kayo? Dumating kasi si Sir President at kapag ganitong malamig ang panahon ay madalas siyang magpadala ng kape sa kanyang silid. Kung maaari sana ay ikaw na ang magdala ng kape sa kanya. Masama lang ang aking pakiramdam. Hindi malaman ni Isla kung bakit bigla na lamang lumundag sa tuwa ang kanyang dibdib nang marinig ang sinabi ng matanda. Ang isiping makikita niyang muli si Randall ay nagbibigay ng kakaibang saya sa kanya na hindi niya malaman kung para saan. Ganun ba siya ka-thankful sa binata para sumaya ng ganun? Aaminin niya, kahit bihira niya lang itong makita, ay pakiramdam niya na matagal na silang magkasama. Mabait ito sa kanya. Kahit minsan ay naiilang siya kapag nahuhuli niyang nakatitig palagi ito sa kanya. Ayos lang nailagring, ako na pong bahala kay Sir Randall. Aniya, minsan nga nagtataka siya kung bakit President ang tawag ng mga ito sa binata. President ba ang apelido nito? Nang umalis ang matanda, ay binilisan na niya ang nililinis at pagkatapos ay dinalhan na ng kape ang binata sa silid nito. Sir Randall, nandito na po ang kape ninyo. Tawag niya sa binata na makapasok sa marangyang silid nito. Iyon ang unang beses na tumapak siya sa silid na iyon at hindi niya halos maitago ang pagkahanga sa ganda at rangya ng lugar. Kahit malakas ang ulan ay nakatodo pa ang bukas ng aircon kaya mas lalong lumamig ang paligid. Inilibot niya ang tingin ngunit wala si Randall. Siguro ay nasa banyo. Nakakarinig kasi siya doon ng lagaslas ng tubig. Ipinatong niya na lamang sa table ang tray ng kape at pagkatapos ay kinuha ang picture frame na may larawan ng binata. Formal doon ang binata, bagamat hindi nakangiti ay litaw na litaw pa rin ang kakisigan. Ang gwapo talaga ni Sir, ang bait pa, ang swerte naman na magiging nobya niya. Hindi siya nakontento sa pagtingin, inilapit niya pa sa labi ang larawan at ang kaiyong hahalikan nang may magsalita sa likuran niya. What are you doing? Anang baritonong boses. Sa gulat ni Isla ay hindi sinasadyang nabitawan niya ang hawak na gumawa ng ingay. Hala ka! Namilog sa gulat ang kanyang mga mata. Sa isiping magagalit ang binata dahil nabasag ang picture frame na mukhang mamahalin pa naman, ay kinakabahan at natatarantang pinulot niya iyon. Hindi alintana ang bubog. Sorry po sir. Kulang na lang ay umiyak siya. Ang daming what if na pumapasok sa utak niya. Una na doon ang what if palayasin siya nito. Paano kung saktan siya? Wala siyang laban. Hey, easy. Nang makabawi naman sa pagkagulat si Randall, ay kaagad niyang dinaluhan ang dalagang halata ang pangangatal ng mga kamay habang isa-isang dinadampot ang nagkalat na bubog. Baka masugatan ka. Aray! Sa pagkataranta ni Isla ay tuluyan na ngang nahiwa ng maliit na bubog ang daliri niya. Kaagad iyong nagdugo pero hindi niya iyon pinansin. Wala lang ang maliit na sugat na iyon kumpara sa mga pinagdaanan niya sa kamay ng mga tiyahin. I told you, masusugatan ka. Let me check. Nabitin ang sasabihin ni Randall nang makitang lumuluha na ang dalaga. Nag-aalalang hinigit niya ito at mahigpit na niyakap. Hey, why are you crying? Is it hurt? Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit gano'n na lang ang pag-aalalang nararamdaman niya sa dalaga. Ang makitang umiiyak ito ay nagpapahirap sa kalooban niya. Sorry po sir, hindi ko po sinasadya. Papalitan ko na lang po, huwag niyo lang po akong palayasin. Ayaw ko na pong bumalik sa amin, wala po akong tutuluyan. Shh! Pinutol niya ang mga sasabihin pa nito. Kung ganon, umiiyak ba ito dahil iniisip nitong galit siya at palalayasin niya ito at hindi dahil sa nagdurugo nitong sugat? Bahagya niya itong inalayo sa kanya at hinawakan ang baba nito upang magpantay ang mukha nila. Kaagad siyang nahabag nang makita ang maganda at inosente nitong muka na puno ng luha. What are you saying? Hindi ako galit, okay? At hindi rin kita palalayasin. Damn, why should I do that? Si Isla naman ay kaagad na nahinto sa pag-iyak at tiningnan ng binata. Naninigurado kung seryoso ba ito sa sinasabi. Pinunasan niya ang muka. Hindi po kayo galit? Hindi niyo po ako palalayasin? Magkakasunod na umiling ang binata. Of course not. Huwag ka nang umiyak.
Sa narinig ay saka pa lang siya nakahinga ng maayos. Hindi na rin niya pinigilan ang sarili na yakapin ito. Salamat po sir, hindi na po mauulit, promise. Tila naman nanigas sa kinatatayuan si Randall. Nakatapis lang kasi siya ng tuwalya, walang suot na pang itaas. Kaya ramdam na ramdam niya ang mainit na katawan ng dalaga na nagbigay ng init sa kanya. Dumagdag pa ang malakas na ulan at ang malamig na paligid. Isla. Kasabay ng pag-iinit ng kanyang katawan ang pagkapaos ng kanyang boses. Wala na, hindi na niya kaya pang pigilan ang sarili. Nang marinig naman ni Isla ang paos na boses ng binata, ay tila siya sinindihan at may kung anong naramdaman sa katawan, lalo na nang mapatingin siya sa mapupungay nitong mga mata. Sir? Mariin siyang napalunok. Hindi niya alam kung bakit bigla na lang bumaba sa mga labi nito ang kaniyang paningin. Kasabay ng pagkagat niya sa kanyang labi. May kung ano siyang init na nararamdaman sa katawan na gustong-gusto niyang ilabas. Kita rin niya ang marahas na pagtaas-baba ng lalamunan ni Randall at ang mahina nitong pagmumura. Tumingin ito sa malayo na tila ba may pilit na nilalabanan. Pero kalaunan ay muling ibinalik sa kanya ang paningin. And this time ay halos mapaso siya sa init na nakikita sa mga mata nito. Isla, maaari ba kitang halikan? Hindi siya kaagad nakaimik dahil tama ba siya ng narinig? Hindi niya alam ang isasagot. Pero ang pananahimik niyang iyon ay kinuhang pagkakataon ni Randall. Napasinghap na lang siya nang hapitin siya nito sa bewang at walang pasabing siniil ng halik ang kanyang labi. Noong una ay namilog pa sa gulat ang kanyang mga mata. Habang kita niyang nakapikit na ang binata habang masuyo siyang hinahalikan. Pero nang lumalim ang halik, ay unti-unti na rin niyang ipinikit ang mga mata at nagpatangay na lamang sa halik ng binata. Ang malakas na kulog at kidlat na sinabayan ng malakas na ulan ay walang laban sa init na nararamdaman ni na Isla at Randall sa isa't isa. Namalaya na nga lang ni Isla na naihiga na siya nito sa kama habang isa-isang inaalis ang saplot niya sa katawan. Nang tuluyang mahubaran ay buong paghangang pinagmasdan nito ang kanyang kahubdan. Nang magsawa ay ito naman ang mabilis na naghubad at pagkatapos ay kinubabawa na siya at muling hinalikan. Ang malakas na hampasan ng mga dahon sa puno bunsod ng malakas na hangin ay sinasabayan ng mahihinang pag-ungol ni Isla nang ganap na mag-isa ang katawan nila ni Randall. Bago ang lahat sa pakiramdam ni Isla ng gabing iyon, pero isa lang ang alam niya, sa kaunting panahon na kasama niya ang binata ay sigurado na siyang umiibig na siya dito. Patunay na doon ang pagbibigay niya ng katawan dito at alam niyang wala siyang pagsisisihan pagkatapos ng gabing iyon. Tama si Isla, wala nga siyang pinagsisihan dahil pagkatapos ng namagitan sa kanila ni Randall ay napansin niyang napapadalas na ang pag-uwi nito sa mansyon. At hindi ito umuuwi nang walang dalang pasalubong sa kanya at aaminin niyang gustong-gusto niya ang nangyayari. Pakiramdam niya ay asawa siya ng lalaki at anak na nga lang ang kulang sa kanila. Pero hindi lang pala siya ang nakakapansin ng pagkakalapit nila ni Randall dahil maging ang mga kasama nila sa mansyon ay pansin na pansin iyon. Naninibago pa nga sila dahil madalas na nilang makitang nakangiti ang binata at parang laging maganda ang mood. Tuloy ay gusto nilang pasalamatan ang pagdating ni Isla. Malakas kasi ang kutob nila na ito ang dahilan ng pagbabago ng amo nila. Nang umagang iyon ay nagising si Isla na may ngiti sa mga labi at paanong hindi siya ngingiti. Pagmulat pa lang ng mga mata niya ay kaagad nang bumungad sa kanya ang pumpo ng pulang rosas. May kasama pa iyong notes na talagang nakapagpapakilig sa kanya. Good morning, mag-almusal ka na. I miss you already. Basa niya sa notes. Ang kanyang pisngi ay mas mapula na yata sa mga rosas na hawak niya. Sa pagkakalapit nila ni Randall at pananatili sa mansyon ay kinuhanan na rin siya nito ng personal tutor dahilan para matuto siyang magbasa at magkaroon ng kaunting kaalaman. Araw-araw ay pumupunta sa mansyon ang tutor niya upang siya ay turuan at dahil desidido naman siyang matuto kaya naging madali lang ang lahat para sa kanya. Nakakahawa naman ang ngiti dahil yan kay Sir President no? Si Ben, ang isa sa mga nagbabantay sa labas ng mansyon. Kasalukuyan siyang nasa garden at hinihintay ang pagdating ng tutor. Mamayang hapon naman ay si Randall ang hihintayin niya dahil nangako itong ipapasyal siya sa labas.
Ngayon pa nga lang ay na-excite na siya. Tinatanong pa ba yan? Tugon niya. Pero maya-maya ay sumeryoso din siya nang may maalalang itanong. Napansin ko kasi, Sir President ang tawag niyo kay Sir Randall. Bakit nga ba? Apelyedo niya ba yun? Hindi makapaniwalang tiningnan siya ni Ben. Hindi mo ba talaga alam? Saang lumpalop ka ba nagmula na babae ka? Taga Fairylands ka ba? Ha? Nagsalubong ang kilay niya. Naguguluhan siya. Pasensya na Ben, pero anong ibig mong sabihin? Bahagya itong natawa. Hindi pa rin makapaniwalang nakatingin sa kanya. Tila ba may nakakaaliw sa mukha niya. Si Sir Randall na tinatawag mo, ang taong kumupkup sa iyo, ay walang iba kundi ang presidente ng ating bansa. President natin, kaya Sir President ang tawag namin at kaya ganun na lamang kung irespeto namin siya. Kaya nga nagtataka ako sa iyo dahil parang hindi ka malang naiilang sa kanya. At alam mo bang siya ang pinakabatang naging presidente? Wala masyado siyang magaling at mabait, kaya lahat kami ay tiwala sa kanya. Kaya nasa kanyang boto naming lahat at hindi naman kami nagkamali sa pagpili sa kanya. Tingnan mo naman ngayon, 2 taon na siyang nakaupo sa Malacanang pero ang dami niya na nagagawang pagbabago sa bansa. Nakaka-proud. Sa haba ng sinabi ni Ben ay iisa lamang ang tumatak sa utak ni Isla na halos hindi niya mapaniwalaan. Si Randall, ang lalaking nagligtas sa kanya, ay isang presidente ng bansa. Paano nangyari yon? Nang muli niyang tingnan si Ben ay tila nabasa nito ang nasa isip niya. Kaya muli itong nagsalita. Kahit kanino mo pa itanong sa mga makikita mo, saan ka ba kasi tumira at bakit wala ka yatang alam sa nangyayari sa mundo? Natahimik siya sa sumunod na sinabi nito at muli naalala niya ang kinalakihang lugar. Muling bumalik sa isipan niya lahat ng pasakit at hirap na dinanas. Kaya naman ang dibdib niya ay nanikip dahil sa muling nabuhay na galit. Tama si Ben, wala nga siyang alam sa nangyayari sa mundo. Lumaki siyang paglilinis lamang ang alam. Hindi siya nakakalabas ng barangay nila. Lalabas lang kapag may pinapabili sa kanya. Hindi siya nakahawak ng cellphone at lalong hindi niya malang naranasang manood ng TV. Ni wala nga siyang kaibigan. Noon ay takot siya sa mga tao dahil inakala niyang lahat sila ay katulad ng mga kamag-anak niya. Pero alam niyang nagkamali siya. Dahil ngayon, napatunayan niyang may mabubuti pa rin. Patunay na doon si Randall at ang mga kasama niya ngayon sa mansyon. Pero speaking of Randall, ang lalaking yon, bakit hindi malang sinabi sa kanya na presidente pala ito ng bansa? Na hindi pala ito basta-bastang tao? At bakit nagawa siya nitong patulan? Balak ba siya nitong paglaruan? Ang mga ipinapakita at ipinaparamdam nito sa kanya, totoo ba lahat ng iyon? Mariin siyang napailing. Hindi dapat niya ito pinag-iisipan ng masama. Panay kabutihan lamang ang ipinapakita nito sa kanya. Kahit na naangkin na nito ng ilang beses ang katawan niya, ay hindi nagbabago ang pakikitungo nito sa kanya. At wala rin naman itong mapapala kung paglalaruan siya. Kaya dapat lang siguro na tanungin niya ito. Hindi natuloy ang season nila ng kanyang tutor. Bigla kasing sumama ang pakilasa niya. Nahihilo at nasusuka siya, kaya pinagpahinga na lamang siya ng babaeng tutor. At nangakong babalik kapag maayos na ang pakiramdam niya. Isla, how are you? Sinabi sa akin ni Mrs. Medina na bigla raw sumama ang pakiramdam mo. Tanong ni Randall na kadarating pa lamang. Bakas ang matinding pag-aalala sa muka. Gusto niyang kiligin, pero ngayong nalaman niya na kung sino talaga ito, dapat ba talaga siyang kiligin? Masyadong malayo ang agwat nila at siguradong maraming tatawa sa kanya kapag nalaman na umaasa siyang mamahalin siya ng katulad ni Randall. Ayos na ako. Umupo siya at matamang pinakatitigan ang binata. Mahindi ka pala sinasabi sa akin. Dagdag niya. Hindi naman ito nagulat sa sinabi niya. Mukhang alam na nito na alam na niya ang katauhan nito. Naupo ito sa gilid ng kama niya at sinalubong ang mga titig niya. Bakit hindi mo sinabi sa akin kung sino ka talaga? Nakakahiya. Ang taas-taas mo pala, pero kung tingnan at kausapin kita ay parang wala lang. Nahihiya siyang nagbaba ng tingin. Pero hinawakan lang nito ang baba niya upang magpantay ang kanilang muka. Yan ang dahilan kaya hindi ko sinabi sa iyo. Ayaw kong mailang ka sa akin, Isla. Ang gusto ko ay maging komportable ka kapag kasama ko. Presidente ako, yes, pero tao pa rin ako.
at gusto kong maging komportable ka sa akin. Pero bakit? Naguguluhan niyang tanong. Ngumiti ito, matagal na tumitig sa mga mata niya, pagkatapos ay malalim na huminga. Dahil gusto kita, Isla. Yun lang yun. I want you in my life at gusto rin kitang mahalin. Nalunok yata niya ang bibig. Hindi niya kasi inaasahan ang sasabihin nito. Randall? Wala siyang maapuhap na sasabihin. Napupuno ng sinseridad ang mga mata nito, kaya hindi niya kayang itanong kung nagbibiro lang ba ito. Dahil patunay na rin naman ang mga ipinapakita nito sa kanya. Gusto kita, Isla, kaya sana. Hinawakan nito ang mga kamay niya. Hayaan mo rin akong mahalin ka. Napalunok siya. Hindi niya yun napaghandaan. Nang hindi siya sumagot, ay dahan-dahang lumapit ang mukha nito sa kanya. At bago pa niya maipikit ang mga mata, ay naramdaman na niya ang labi nitong marahang gumagalaw sa ibabaw ng kanyang labi. Ilang segundo ring magkahinang ang kanilang mga labi bago nito iyon pinakawalan. Maghihintay ako sa sagot mo, Isla. Hindi kita mamadaliin. Napangiti siya. Sa lahat ng dinanas niya, ay hindi niya akalaing mararanasan pa niya ang mga bagay na ito. Bumuti na rin ang pakiramdam ni Isla, kaya naman natuloy ang date nila. Sadyang pinasara ni Randall ang malaking SM sa kanilang lugar para makapamasyal sila ng maayos. Pagkatapos nilang kumain sa mamahaling restaurant na talagang nirentahan ni Randall para lang sa kanilang dalawa, ay sunod naman nilang pinuntahan ng sinehan. Halos mamangyan si Isla sa laki ng TV na nasa kanilang harapan. Hindi na nga niya naintindihan ang pinapanood dahil kahit madilim sa sinihan ay panay ang masid niya sa paligid. Pagkatapos ay sa World of Fun naman sila nagpunta. Nilaro nila lahat ng kanyang magustuhan. Sumakay din sila sa mga rides. Inabot na sila ng hating gabi dahil halos hindi siya makaramdam ng pagod. At kahit halatang pagod na ang kasama niya, ay hindi malang ito nagrereklamo. Sa halip ay mas nag-e-enjoy pa itong makitang nag-e-enjoy siya. At sa mga oras na yon ay napatunayan ni Isla na totoo ang mga sinasabi ni Randall sa kanya at hindi na para paghintayin niya pa ito ng matagal. Kinaumagahan din ng gabing iyon ay kinausap niya na ng masinsinan si Randall. Pero may isang bagay din siyang sinabi dito na alam niyang hindi siya nito matatanggihan. Hindi mo na kailangan maghintay ng matagal, Randall. Dahil maging ako ay nagugustuhan na rin kita. Baka nga mahal na kita eh. Panimula niya. Kitang-kita niya tuloy kung paano namula ang mga pisngi nito. Napakagatlabi din ito at halata ang pinipigilang ngiti. Kung ganun, hindi nito magawang ituloy ang sasabihin. Tumingin ito sa malayo at napahaplos pa sa batok. Nang muli siyang tingnan, ay kitang-kita niya ang kislap sa mga mata nito. Anong reaksyon yan? Hindi niya mapigilang matawa. Wala, kinikilig lang itlog ko. Wika nito na malakas niya nang ikinatawa. Baliw, aniya. Pero seryoso, Isla. Salamat sa pagbibigay ng tiyan sa akin. Simula ngayon, liligawan na kita. Bumalik ito sa pagiging seryoso habang hawak ang mga kamay niya. Pero may isang bagay din akong hihilingin, Randall. Bago natin ipagpatuloy ang love story natin, kakapalan ko ng mukha ko dahil alam kong walang makakatulong sa akin kundi ikaw lang. Mataman niya itong tiningnan. Tulungan mo akong mabalikan at mapaghigantihan ang mga taong nagbigay ng hirap at pasakit sa akin. Alam kong bago ako makapagsimula ng bagong buhay, ay kailangan ko muna silang balikan. Hindi ako papayag na hindi sila makapagbayad sa mga ginawa nila sa akin. Ramdam ang gigil at galit sa kanyang boses, pati ang desididong makapaghiganti. Randall gives her an assurance smile. Huwag kang mag-alala, Isla. Nasa likod mo ko. Susuportahan kita sa lahat ng gagawin mo. Basta ba hindi ka mapapahamak dyan? Ngumiti si Isla at niyakap ang binata. Salamat, Randall. Pangako, pagkatapos nito, masaayusin ko ang buhay ko kasama ka at bubuo tayo ng masayang pamilya. Mahigpit naman na sinuklian ni Randall ang kanyang yakap. Nang araw na yon ay muling nag-isa ang kanilang katawan. Mas intense na nga lang dahil alam na nila ang nararamdaman ng bawat isa. Pero may lihim pang pilit na tinatago si Isla at yon ay ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Hindi niya muna iyon ipapaalam sa binata dahil sigurado siyang hindi siya nito papayagang makabalik sa kanyang mga tiyahin para maghiganti.
Nangangako naman siyang mag-iingat at sisiguraduhing hindi madadamay ang kanyang baby. Sa pagpapabagsak sa negosyo ng tiyahin, inumpisahan ni Isla ang paghihiganti. Hindi man siya nasasamahan ni Randall sa bawat ginagawa at lakad niya, ay alam niyang nasa likod niya lang ito at nakasuporta. Busy rin kasi ang binata sa Malacanang, pero kahit ganon ay nakaalalay naman sa kanya ang mga matatalino nitong tauhan. Kaya hindi rin siya nahirapan sa unang hakbang na ginawa. At yun nga ay ang pagpapabagsak sa bigasang negosyo ng kanyang tiyahin. Sa pagkakaalam niya ay matagal nang nalugi yon. Nabaon ang mga ito sa utang dahil ang asawa ng tiyahin niya ay tuluyan nang nalulong sa sugal. Ang papaluging bigasan ay nagawang bilhin ni Isla at mailipat sa kanya ang pangalan ng walang kahirap-hirap. Kinausap din ng mga tauhan ni Randall lahat ng pinagkakautangan ng kanyang tita Riza. Binayaran ang mga ito upang piliting singilin ang kanyang tiyahin. Sa kabilang banda naman ay halos hindi na malaman ni Riza ang gagawin. Tuluyan nang nawala sa kanila at pinagkukuhanan nila ng pangkabuhayan. At ang bahay at lupa naman ang sunod niyang ipagbibili. Wala siyang choice kundi gawin yon kahit labag sa loob niya. Dahil kung hindi niya yun gagawin, ay saan sila kukuha ng pangbayad? Napakamalas ng buhay na to. Nagkasabay-sabay ang problema. Akala ko pa naman kapag nawala na ang bubitang Isla na yun sa buhay natin, ay mawawala ng malas. Pero hindi pa pala. Naiwan ang mga sumpa niyang kamalasan. Eksahiradang tungayaw ni Riza. Nasa kusina sila ng araw na yon at nag-uusap na mag-asawa. Asa na ba kasi yun? Dapat makita natin ang babaeng yon. May kilala akong Hapon. Naghahanap siya ng bayarang babae. Pwede natin siyang ipagbili. Suhestyon ng asawa nitong si Ronald. Napairap naman si Riza. Kahit siya ay hindi niya rin alam kung nasaan na nagsuot ang magaling na pamangkin. Nanggigigil siya sa galit dahil hindi pa nga niya napapakinabangan ay nawala na kaagad. Ayun naman talaga ang bala ko, ang ipagbili ang babaeng yon sa mga turistang naghahanap ng babae dun sa bar. Ang kaso, tinakasan tayo. Napahilot pa siya sa sintido. Wala siyang nararamdamang anumang awa o pag-aalala kahit na anak pa ito ng kababata niyang kapatid. Dahil ang totoo naman talaga ay kapatid niya lang sa labas ang ina ni Isla. Ang ina ni Isla ang dahilan kaya nasira ang pamilya niya, kaya kay Isla niya binubunton ang lahat ng kanyang galit. Samantalang, masaya ang pakiramdam ni Isla habang hawak ang papeles. Katibayan na nakapangalan na sa kanya ang bahay at lupa ng kanyang tiyahin. At syempre, hindi iyon alam ng tita Riza niya dahil ang tauhan ni Randall ang nakipag-meet sa tiyahin at nagbayad. You look happy, nakakawala ng pagod. Rinig niyang wika ni Randall, kasunod nun ay naramdaman niya ang pagyakap nito mula sa kanyang likuran. Ang baba nito ay nakapatong sa kanyang balikat. Sa pagkakalapit nilang iyon, ay kaagad niyang naamoy ang pabango nito at gustong-gusto niya ang pakiramdam na iyon. At dahil yun sa iyo, Randall, pumihit siya paharap dito. Hindi ko magagawa lahat ng to kung wala ang tulong mo. Dahil deserve mo yan, Isla. Lahat ng magandang nangyari sa iyo ngayon ay dapat lang na maranasan mo. Nakangiti siya. Napakaswerte niya talaga dito. So, kailan mo sila balak na palayasin? Ang ngiti niya ay naglaho. Nabahira ng pait ang mukha niya. Kapag hindi na nila kayang bumangon sa pagkakalubog. Sa ngayon, isusunod ko naman si Jory. Madilim ang mukhang wika niya nang maalala ang mga pinagdaanan sa kamay ng bunsong anak ng tita niya. Tawagan mo lang ako kapag kailangan mo ng tulong ko, Isla. Alam mo, one call away lang ako kahit gaano pa karami ang trabaho ko. Ginitian niya ang lalaki at mabilis na hinalikan sa labi. Salamat, pero hindi na kailangan. Magaling naman ang mga tauhan mo. At isa pa, mas kailangan ka ng bansa. Salamat sa pag-unawa, Isla. Pero ipangako mo sa akin na pagkatapos ng lahat ng to, sa akin ka pa rin uuwi at papayag ka nang ipakilala kita sa lahat. Mangako kang magpapakasal tayo at bubuo ng pamilya. May pagsusumamo sa mata ni Randall nang bigkasin iyon. Matamis na halik sa labi ang itinugo ni Isla sa binata. At iyon din naman talaga ang gusto ni Isla at naniniwala siyang mangyayari ang mga yon. Hindi ito maaari! No! Maririnig sa loob ng silid ni Jory ang malakas niyang sigaw at ang magkakasunod na pagkabasag ng mga gamit. Hindi niya kasi matanggap na ang sikretong pinakatatago niya ay mabubunyag lang ng ganun kadali. Kinuha niya ang cellphone
Itatanong niya kay Alan kung paano nito iyon nagawa sa kanya. Kaibigan niya ang lalaki at ito lang ang nakakaalam ng mga sikreto niya at hindi niya maintindihan kung ano bang nagawa niya dito para ikalat nito ang sikreto niya. Pero pagbukas pa lang niya ng kanyang social media ay bumungad na kaagad sa kanya ang mga maaanghang na salita mula sa mga taong nakakakilala sa kanya at nakapanood ng kumalat niyang video. Yak! Akala ko pa naman mahinhin at tinong-tino. Iyon naman pala, pumapatol sa may asawa. Kadiri ka, girl. Ang daming lalaki sa mundo pero mas pinili mo pa talaga sa may asawa. Homewrecker, bitch. Kabit! Yes, akala ko talaga matino siya. Kabit naman pala. Kung kani-kaninong mapepera kumakabit. Ilan lang yan sa mga komentong nabasa niya. Sa galit ay malakas niyang naibato ang cellphone. Lumikha iyon ng malakas na ingay. Dahilan para mag-alala ang mga magulang niya. Magkasunod na pumasok sina Riza at Ronald at nag-aalalang kinamusta ang anak. Pero galit na pinagtabuyan lamang sila ng dalaga. Sa kabilang banda ay malawak na napangiti si Isla habang nagbabasa ng komento sa social media. Sigurado ngayon ay galit na galit ang pinsan niya. Dapat lang yan sa'yo. Kulang pa yan sa mga ginawa mo sa akin at sa mga pamilyang sinira mo. Ani Isla habang matalim ang mga tingin sa larawan ni Jory. Ang mga tauhan ni Randall ang nagbayad ng malaki kay Alan sa taong pinagkakatiwalaan ni Jory para isiwalat ang lihim ng dalaga. At dahil malaki ang pangangailangan ng lalaki, kaya hindi na ito tumanggi pa. Kaunti na lang anak, makukuha ko na ang hustisya para sa akin. Makakaganti na ako sa mga taong nagpahirap sa akin. At pangako, pagkatapos ng lahat ng to, aayusin ko na ang buhay natin kasama ang daddy mo. Nakangiting hinaplos niya ang impis pang tiyan. Pero kaagad din niyang inalis doon ang kamay nang dumating ang isa sa mga tauhan ni Randall. Katulad ng binata, ay seryoso lang din ang mukha nito. Madam, nagawa ko na po ang ipinag-uutos ninyo. Hawak na ngayon ng mga pulis si Errol. Malakas ang ebidensya laban sa kanya. Nahuli siya sa akto na gumagamit ng ilegal na gamot, kaya malabong makalaya siya. Magagaling din po ang mga abogadong kinuha natin para siguraduhin wala na talaga siyang takas. Mabubulok na siya sa kulungan. Gumuhit ang tagumpay ng ngisi sa labi niya. Salamat, Joshua. Ngayon ay masasabi niyang tuluyan na niyang nailubog sa yurak ang pamilya ng kanyang tiyahin. Si Errol ay nakakulong na. Bagamat hindi ito nakulong sa tangkang paghahalay sa kanya, ay nakulong naman ito sa mas mabigat na kaso. At hindi na siya nagulat sa nalaman. Dahil noon pa man ay iba na ang tingin niya sa pinsan. Mukha itong palaging sabog. At kaya naman pala, gumagamit naman pala. At hindi lang basta gumagamit, nagbibenta rin ito. At ngayong nakakulong na ito, pakiramdam niya ay hindi lang hustisya niya ang kanyang nakamit, pati na rin hustisya ng ibang tao. Nasagip din niya ang ibang taong posible pang mabentahan ito ng ilegal na gamot. Ganoon din kay Jory, hindi lang siya ang nakaganti dito. Naiganti din niya ang bawat pamilya at mga misis na sinira ng pagiging kabit nito. Wala namang atraso sa kanya ang kanyang tiyuhin. Kung meron man, ay ang hinahayaan lamang nito ang asawa at anak na saktan siya noon. Kaya sa ayaw at sa gusto nito, ay damay na ito sa pagbulusok sa putik ng pamilya nito. Ang pangalawang anak naman ng tiyahin niya na si Andre, na bagamat noong bata sila ay palagi siyang inaaway, pero na maglakihan sila ay nagbago na ito ng pakikitungo sa kanya. Hindi niya rin ito palaging nakakasama noon sa bahay ng tiyahin. Dahil sa malayong lugar ito nag-aral. Pero ganun pa man ay palalagpasin niya na ito. Yun nga lang, hindi maiiwasang maapektuhan ito sa sinapit ng pamilya. Ngayon ay nasa ikahuling yugto na si Isla ng paghihigante. At iyon ay ang magpakita kina Riza. At siya ang mismo magpalaya sa mga ito sa bahay na ngayon ay pagmamay-ari na niya. Halos gumuho ang mundo ni Riza sa nangyari sa panganay nilang anak. Nagtipon sa salas ang buong pamilya ni Riza. Baka sa mga mukha ang lungkot at pighati, pero naroon pa rin ang katanungan kung bakit tila nagsabay-sabay lahat ng problema nila. Malas talaga ang Isla na yon. Wala na siya sa buhay natin, pero nag-iwan pa rin siya ng kamalasan. Gigil na wika ni Jory, kuyom ang mga kamay, halata ang kagustuhang muling masaktan si Isla. Tumigil ka nga, Jory. Hindi niyo ba naisip na baka karma natin to sa lahat ng kalupitan natin sa pinsa natin? Singit ni Andre. Matalim naman siyang tiningnan ng ina. Wag na wag mo masabi yan. Hindi tayo kinakarma.
Dahil dapat lang yun sa bubitang yon. Kasalanan ng ina niya kung bakit nasira ang pamilya namin noon. Sigaw ni Risa sa anak. Pero yung ina niya ang may kasalanan, hindi siya. Mabuti na nga rin at naglaya siya dahil baka dito pa siya panawan ng buhay. Tumigil ka, Andre. Bakit ba iniisip mo pa ang malas na yon? Ang dami na nga problema ng pamilya natin. Ang kanyang ama naman ang sumaway sa kanya. Aknang magsasalita pa siya nang bumukas ang pinto at pare-pareho silang nagulat sa panauhing basta na lamang pumasok nang wala nilang pahintulot. Isla? Tama, si Isla ang dumating na bisita. Maayos ang kasuotan nito, mukhang yayamanin na tingnan at nakakatakot na banggain. Walang emosyon na tiningnan ni Isla ang mga tao sa salas. Sa likuran niya nakaalalay ang mga tauhan. Oh, mabuti naman at nandito kayong lahat. Namiss ko kayo. Sayang nga lang at wala si Errol. Sarkasmo niyang saad habang naglalakad palapit sa mga ito. Sa mukha niya ay makikita ang matinding panguuyam. Anong ginagawa mo ditong malas ka? Tanong ni Jory na akmang susugurin siya kung hindi lang napigilan ng kapatid. Nandito ako para personal kayong palayasin sa pamamahay ko. Taas noon niyang tugon. Isa-isa niyang tiningnan ang mga taong noon ay nanakit at nagpahirap sa kanya. Anong sinasabi mo? Nababaliw ka na ba? Anang tiyahin niya. Natinawanan lang niya at pagkuway, sinenyasan ang kasamang tauhan na siyang bumili sa kanyang tiyahin ng bahay. Ako na ang nagmamay-ari ngayon ng lahat na ari-arian ninyo, mula sa negosyo ninyong bigasan hanggang dito sa pinagmamalaki ninyong bahay. Kaya hanggat mabait pa ako, umalis na kayo ngayon din. Ayaw ko na makakita pa ng basura sa pamamahay ko. Ang kapal ng mukha mo! Wala kang utang na loob! Akmang susugurin siya ng tiyahin pero maagap ang mga bantay niya na kaagad nang nahawakan ng babae. Ang tiyuhin naman niya na matagal ng duwag ay tila takot na nakamasidlang sa kanila. Si Andre ay nanunood lang din, habang si Jory ay nanggigigil pa rin na masaktan siya. Utang na loob ba ka mo? Sa araw-araw na kasama ko kayo, dinaig ko pang nasa impyerno. Kaya paano ko magkakaroon ng utang na loob? Singhal niya. Pinipigilan niyang magalit. Ayaw niyang ilabas ang galit at baka maapektuhan ang baby niya sa tiyan. Sige na, ilabas niyo na yung mga yan. Iwan ninyo ang mga gamit nila dahil lahat ng yon ay pagmamay-ari ko na rin. Utos niya na kaagad na sinunod ng mga tauhan. Hinila ng mga ito ang 4 palabas ng bahay. Siya naman ay nakasunod lang. Oh wait, bago kayo umalis, gusto ko lang din ipaalam, kamusta maging kabit Jory at anong pakiramdam magkaroon ng anak na adik. Parehong natigilan ang mga ito, hindi makapaniwalang tiningnan siya. Sa mga mukha ay bakas ang takot na tila nakakita ng multo. Ikaw ang nasa likod ng mga nangyayari sa amin? Tanong ng tiyahin. Kung ako nga, anong gagawin mo? Kulang pa lahat ng nararanasan ninyo ngayon sa ipinaranas ninyo sa akin noon. Kaya sisiguraduhin kong maghihirap kayo. Gagapang sa putik hanggang sa hilingin nyo na lang na mawala na kayo sa mundong to. Singhal niya. Kita niyang may nais pang sabihin si Jory pero hindi na nito itinuloy pa. Kaya nanguuyam na pinagtaasan niya ito ng kilay. Sige na, ilayo nyo niyang mga yan sa akin. Ayun lang at tinalikuran niya ang mga ito. Sa kabilang banda, bagamat nalulungkot para sa pamilya, ay hindi maiwasang matuwa ni Andre. Nang muling makita ang pinsan, at masaya siya na sa wakas ay tumapang na ito at nagkaroon ng lakas ng loob na gumanti at ipagtanggol ang sarili. Hindi man siya personal na hihingi ng tawad sa pinsan, pero ang puso niya ay nagsisisi para sa sinapit nito sa kanyang pamilya at masaya siya para dito. Tuluyang nagwagi ang paghihiganti ni Isla. Magaan ang dibdib niyang umuwi sa mansyon. Doon ay naghihintay sa kanya si Randall. Nasa may garden ito. Sa gitna ng garden ay may table. Sa ibabaw ay may romantic candle. May 2 shot glass, may 1 wine at may mga pagkaing nakataklob pa. Sa gilid ng mesa ay nakalagay ang bouquet of flowers. Ang paligid ay napupuno ng samot-saring ilaw. Romantic ang paligid. Hindi tuloy maiwasang kiligi ni Isla. Lalo na at napakagwapo ni Randall. Nahalatang pinaghandaan talaga ang araw na iyon. Bulaklak para sa magandang babaeng nakilala ko. Wika nito nang lapitan niya. Nakangiti niya iyong tinanggap at inamoy. Mabango ang mga bulaklak. Tila nagustuhan din iyon ng baby sa tiyan niya.
Ang romantic mo naman, Mr. President. Aniya, hindi na maitago ang kilig. Deserve kasi ng babaeng katulad mo. I miss you, Isla. I miss you, love. Malambing na wika ng binata bago siya marahang niyakap at hinalikan sa noo. Gumanti naman siya ng yakap. Miss na rin kita. Di bale, tapos na ako sa misyon ko. Oras na para ikaw naman ang pagtuunan ko ng pansin. Presidente ng buhay ko. Namula naman ang binata sa narinig. Pigil na pigil ni Isla ang sarili na huwag kurutin ang pisngi ng binata. Napaka-genuine talaga ni Randall at hindi marunong magtago ng nararamdaman. At aaminin niya, ngayon lang siya nakakita ng lalaking kinikilig. Kinikilig na naman ba betlog mo kaya namumula ka na naman? Pangaasar niya. Tila naman nahihiya itong tumungo. Maupo na nga tayo, baka mamaya hindi makapagpigil ang betlog ko. Sa kama tayo nito dederecho. Malakas siyang natuwa sa tinura nito at pagkuway muling niyakap ang binata. Pagkatapos ng mahigpit na yakap, inalalayan siya ni Randall na maupo. Nag-umpisa silang kumain. Nagtubig lang siya pagkatapos, bawal ang wine. Love, may sasabihin pala ako. Ani Isla nang matapos silang kumain. Love na ang tawag niya dahil nagagalit ito kapag tinatawag niya sa pangalan. Ano yun, love? Tanong ng binata. Ang mahinahon nitong boses ay nagdulot sa kanya na matinding kaba dahil paano kung magalit ito sa sasabihin niya. Balak na kasi niyang sabihin dito ang tungkol sa pagbubuntis niya. Bago sumagot, ay hinawakan niya muna ang dalawang kamay nito at marahan iyong hinaplos-haplos. Bago ko simulan yung sasabihin ko, gusto kong malaman mo na totoo yung pagmamahal ko sa'yo. Unang kita ko pa lang sa'yo, pinaramdam na kaagad ng puso ko na ikaw ang lalaking nararapat kong mahalin. At gusto ko ring malaman mo na maiintindihan ko kung magagalit ka. Valid ang kahit anumang mararamdaman mo sa sasabihin ko. Kumunot ang noo ng binata. Bagamat baka sa mukha nito na naguguluhan sa sinasabi niya, ay nakuha pa rin itong ngumiti na nagbigay ng gaan sa pakiramdam ni Isla. Spill it, love. Alam mo namang hindi ko kayang magalit sa iyo eh. Okay, sige na nga. Mariin muna siyang lumunok bago ito tiningnan sa mga mata. Buntis ako, love. Magiging tatay ka na. At magiging ganap na pamilya na tayo. Aniya. Bumadha ang matinding gulat at kaligayahan sa mga mata ni Randall. Tumayo ito at nilapitan siya at walang pasabing lumuhod sa harapan niya at niyakap siya sa bewang. Hindi mo alam kung gaano mo ko napasaya, Isla, pero hayaan mo ring sabihin ko sa iyo na matagal ko nang alam ang tungkol sa pagbubuntis mo. Namilog ang mga mata niya sa gulat. Hindi makapaniwalang tinignan niya ito. Kaya pala hindi niya ito masyadong nakitaan ng gulat. Mas siya pa nga ang nagulat. Ano? Eksahirada siyang napatayo. Anong ibig mong sabihin? Natawa si Randall sa naging reaksyon niya, pero muli din siyang nilapitan at hinawakan ng mga kamay. Sabi ko naman sa iyo, Isla, wala akong hindi alam tungkol sa iyo. Lahat ay inaalam ko, kaya hindi ko hinahayaang umalis ka na mag-isa para masiguradong walang makakapanakit sa iyo at sa baby natin. Malambing nitong hinalikan ang kamay niya habang nakatitig sa kanyang mga mata. At gusto ko lang ding malaman mo na mahal kita, Isla. At nangangako ako sa iyo, mula sa araw na to, wala nang makakapanakit pa sa iyo. Dadaan muna silang lahat sa akin. Binalot ng luha ang kanyang mga mata habang nakatingin sa sincere na mga mata ng binata. Ang buong pagkatao nito ay nagsusumigaw ng totoong pagmamahal sa kanya. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin na alam mo na palang buntis ako? Tsaka hindi ka man lang ba magagalit? Ngumiti lang ang binata. Bakit naman ako magagalit? Sabi ko naman sa iyo, hindi ko kayang magalit sa taong mahal ko. Sumama lang ang loob ko dahil nagawa mo maglihim. Pero nang maisip ko ang dahilan mo, naiintindihan din kita. At hindi naman ako nagkamali na magtiwala sa iyo. Hindi mo pinabayaan ang sarili mo, pati ang baby natin. And I'm so proud of you, love. Pinatakan siya nito ng halik sa buong muka. Napapikit naman siya sa ginawa nito. And now, this is our time, love. Napasinghap siya at naitakip sa bibig ang dalawang kamay nang dahan-dahan itong lumuhod sa kanyang harapan. Pagkuway naglabas ng maliit na pulang kahon. Nang buksan ito ang kahon, ay bumungad sa kanya ang diamond ring. Randall? Hindi makapaniwalang napabulala siya. Tuluyan na rin siyang napaiyak sa galak.
Alam niyang may isang salita ang binata, pero hindi niya akalaing tototohanin kaagad nito ang sinabi na pakakasalan siya. Yes, love. Sabi ko naman sa'yo, pagkatapos mo makamit ang hustisya para sa sarili mo, ay pakakasalan naman kita. At ito na yon. Lalo na ngayon, dinadala mo ang supling na siyang tutupad sa pamilyang itatayo natin. Kaya wala nang dahilan pa para patagalin ang pagpapakasal sa'yo. Napuno ng pagsamo at kislap ang mga mata nito. Love, Isla Evangelista, unang kita ko pa lang sa'yo, ipinangako ko na agad sa sarili ko na poprotektahan kita sa lahat. Hindi kita hahayaang malayo sa akin. Unang kita pa lang ay minahal na kaagad kita. Mahal na mahal kita, Isla. Pwede mo na ba akong pakasalan? Bagamat umiiyak, ay punong-puno naman ng kasiyahan ang mga mata ni Isla. Magkakasunod siyang tumango. Oo, Randall, pakakasalan kita. Kahit kailan at kahit saang simbahan. Pagkasabi niya noon ay wala nang paligoy-ligoy, kaagad na sinuot ni Randall sa daliri niya ang singsing at pagkatapos ay tumayo at mahigpit siyang niyakap. Mahal na mahal kita, Isla. Mahal na mahal din kita, Randall. Tinapos nila ang tagpong iyon sa pamamagitan ng matamis na halik na sila lamang dalawa ang nakakaalam. Ang mga puso nila ay napuno ng kaligayahan at pagmamahal sa isa't isa. Natuloy ang pag-iisang dibdib ni Isla at Randall. Saksi ang buong bansa sa engrandeng kasalan na iyon. Lahat ay natutuwa at masaya para sa butihin nilang presidente. Ang pamilya at tiyahin naman ni Isla ay tuluyan na nagpakalayo. Hindi na itinuloy ni Isla ang planong pagpapahirap sa mga tiyahin. Sapat na sa kanya na nakaganti siya sa mga ito. Sigurado na rin naman siyang hindi na siya babalikan ng mga ito. Lalo na at nalaman ng mga ito na sa presidente siya ikinasal. Hindi man humingi ng tawad ang mga ito sa kanya, ay sapat na ang paglayo ng mga ito. Sapat na yon para magkaroon siya ng peace of mind. Naging masaya at tahimik ang mga dumaan na araw at buwan sa buhay ni na Isla. Pagkalipas din ng 9 na buwan ay tagumpay siyang nagsilang ng kambal. Isang babae at isang lalaki, kamukha niya at kamukha ni Randall. Lalong napuno ng kaligayahan ang mansyon ni Randall na noon ay sobrang tahimik. At sino nga bang mag-aakala na ang dating inaapi at pinagmamalupitan ay makakatagpo ng lalaking handa siyang protektahan at magmamahal sa kanya ng wagas. Talaga ngang napakabuti ng Panginoon. Hindi kanya hahayaang tuluyang sumuko. Palagi siyang nandyan para padalhan ka ng mga taong makakasama mo at makakaramay. At ngayon ay wala nang mahihiling pa si Isla, kundi ang sana ay lahat na nakakaranas ng mga naranasan niya noon. Sana ay mahanap na rin nila ang taong magliligtas sa kanila sa madilim na mundo at magdadala sa kanila sa masayang mundo. Siya si Isla Evangelista is now happily and in love